Sa hindi mapaliwanag na dahilan, may isang kakandidatong senador na talagang grabe ang pagtutok agad ng mga tao sa kung ano ang mga bagay-bagay na kanyang gagawin at mga hindi gagawin. Ito po si Alwin Ignacio, the Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The TT Show, ang tayo na talakayan ng Showbiz Edition. Inilagay po namin ito sa difficult round kasi nga po talagang ang hirap isipin na ang isang kasing tanyag na showbiz personality na si Willie Revillame ay pinaparatangan na agad na walang plataporma sa kanyang pagtakbo sa Senado at puro hangin at yabang lamang raw ang meron ito. Nangyari ang nasabing usapin sa isang video clip sa X kung saan si Gideong Revillame ay kinakausap ng kanyang mga co-hosts. So, will to win. Ng mga kababaihan. Pinag-uusapan ng kanyang pagtakbo. At tinanong siya, Kuya Will, may plataforma ka na ba? Ano ba yung mga plano mong gawin para sa iyong Senate campaign? At ang buong nasabi ni Kuya Will ay, sasabihin ko lahat yan pag senador na ako. Pag nanalo na ako. So, buong-buo ang kanyang kalooban na siya ay mananalo. Pero as far as what are his plans to achieve the winning and what are his plans para sa mahihirap, para sa senior, at para sa PWD na kanyang gustong tulungan, sasabihin niya lang daw yon kapag siya ay naluklok na sa pwesto. Tanong, kaibigang Glenn, tama ba na ang katulad ni Willie Revillame ay hindi muna i-reveal o magkwento ng kanyang plataforma para sa sektor ng lipunan na kanyang gustong kalingain at arugain? Okay lang naman sa panahon ngayon na kumbaga hindi pa naman nag-start ang campaign period. So baka iniingatan niya lang din na 'di ba na baka sabihin dahil nasa television siya sabihin nangangampanya na agad siya, 'di ba? So at saka imposibleng walang plataforma si Willie dahil una pa man sinabi niya na una niyang gagawin kumbaga para sa mga senior citizen at saka sa PWD kasi malapit talaga ang loob ni Kuya Willie dun sa mga yun sa mga sector na yon. So sabi niya from 20% gusto niyang iangat to 30% yung discount na makukuha ng mga senior citizens saka PWD. Kumbaga yung isang na yun plataforma na yon, 'di ba? Na masasabi hindi pa lang siguro nakalatag yung buong plataforma niya. Sabihin naman natin na hindi pa alangan naman ilatag niya agad lahat ngayon wala pa namang campaign period. At diba? saka baka mamaya gayahin. At saka may magnakaw ng idea. At saka yun nga, at saka baka pag naglatag siya, ayan na mga basher, alam mo naman. Ang mga alam mo naman ng mga basher, paborito rin siyang talagang punteriyahin, 'di ba? Ako kasi maliban kay Ginoong Willie Revillame, gusto ko lang ipaalala sa lahat ng mga artista na tumatakbo, lalo na sa Senado, ang trabaho po ng senador at ng kongresista ay ang gumawa ng batas. Sana po, bago nyo ituloy ang plano nyong yan, nakapag-aral na kayo tungkol sa mga batas na meron tayo at ano pa ang mga batas na talagang kailangan ng mga sektor na gusto nyong tulungan para lalong maging maaluwan at maayos ang kanilang pamumuhay. Realistically speaking po kasi, may mga batas na tayo para sa ganung klaseng sektor. Kaya lang, yung implementasyon, hindi tama. Yung implementasyon, may pagkukulang. At sigit sa lahat, may economic factor na dapat isaalang-alang, lalo na kung
kagaya na sinasabi ng kaibigan kong si Glenn, yung pag-increase ng discount from 20 to 30 has economic repercussions. Pasensya na po, hindi ko alam tatagulogin kung ano yung economic repercussions. Pero may epekto po yun sa ekonomiya. So, madaling magsabi kasi ng ganon. Pero kailangan talaga pag-aralang maigi. Kasi ang dami, batas po ang ginagawa ng mga senador. Hindi po sila nagdo-dole out. Hindi po sila DSWD. Nakakatok kayo sa pintuan nila, sabihin ko sa'yo, Kuya Will, pahingin jacket. Kuya Will, pahingin metformin. Pahingin ayuda. Kuya Will, pahingin ayuda. Ang unang tutok ng trabaho ng senador ay batas. Meron silang mga pangmalakasang proyekto, lalo na kung bibigay sila ng mga sector. Halimbawa, youth, underprivileged, yung blue, ano ba? Yung nag-iimbestiga, diba? So, baka po ma-disappoint kayo pag yung inaasahan nyo na agarang ayuda na ginagawa ni Kuya Will sa television ay magagawa niya agad-agad pag siya ay senador. Kaya na nga, may rules ang pagbibigay ng tulong pinansyal, lalo na pag senador ka na. Kasi makokowa, di ba? Maka-flag ng COA pag wala sa tamang proseso ang paglabas ng pondo. At normally po, ang pondo ng senador sa proyekto na ilalagay. So sa akin lang, Kuya Will, dahil talagang buo naman ang puso mo at buo naman ang loob mo, sana ngayon pa lang, mag-aral na tungkol sa pagsusulat ng batas, ano na yung mga existing na batas para sa mahihirap, para pag ifa-fine-tune, para pag ikaw na ang naluklok doon, ifa-fine-tune mo na lang para yung mga benepisyo na kailangan ng sektor na gusto mong matulungan, mas magiging mabilis. Kasi ang nangyayari, ang dami-daming batas, ang dami-daming ganyan. Mas lalong dumadami yung red tape. Mas lalong nahihirapan maabot yung tulong, mapaabot yung tulong sa mga taong dapat tulungan. At hindi lang mas sasama ang loob ng mga taong pinangakuan ng kahit na sino kung makikita nila na yung iniidolo nila, yung pinangako, hindi nangyari. Diba? Kaya sa akin, Kuya Will, ngayon pa lang mag-aral na mag-enroll sa public administration, makipag-usap sa mga makitunong abogado. Sa abogado. Diba? Magdagdag ng kaalaman. Kasi napupulaan ka eh. Hinasabi, puro yabang, puro hangin. Hindi ba? At hindi lang ikaw pinakasabihin ng ganyan. Lalo na yung lahat kayo ng mga bubuhang, lalo na mga celebrity. Lalo na yung mga bogong artista, unang kasabak sa politika. Lalo na sa mga posisyong senador at kongresista. Kasi po, hindi lang batas ang pag-uusapan. Pag-uusapan pa budget. Pag-uusapan pa usaping pangkapayapaan. Usaping ekonomikal. Lahat ng nangyayari sa bayan natin at sa lipunan natin, yun ang tinututukan ng mga kongresista at mga senador. At kung councilor ko naman, usapin ng syudad mo. Diba? Paano mo mapapaayos ang quality of living ng mga constituents mo pag councilor ka. Diba? So, sa amin, hindi po sapat yung puso lang. Hindi po sapat yung mabuting intensyon lang. Kuya Will, talaga kung nararamdaman mo na ang laki-laki ng tsansa mong manalo, dagdagan ng kaalaman, lalo na sa batas. Kasi kung maalam ka sa batas, walang maipipintas eh. Agree naman ako sa iyo doon, 'di ba? Oo. Pero syempre, malaking factor na rin na kumbaga nasa tamang daan siya, nasa yung puso niya ay na para sa mga mahihirap, para sa mga senior citizen, PWD, pati na rin sa mga OFW na madalas niyang bigyan ng extra o bigyan ng tulong sa kanyang programa, yun. At least nandun na yung yung more more push lang at saka yun nga karagdagang pag-aaral. Oo, kasi yun po importante kasi alam niyo naman at this day and age, kung hindi ka maalam sa batas, ang dami naman natin na napapanood sa Senate hearing or sa plenary ng Senado, yung mga ibang senador na obviously
hindi alam yung pinaghuhugutan ng kanilang mga sinasabi. Kailangan lumalabas sa kahiyahiya. Pero at least yung puso nandun na, ha? Oo. Kasi ibang politiko natin, isip lang wala yung puso. Walang puso. Alam mo na kung ano nangyayari. Alam mo na kung ano nangyayari. So, Kuya Will, good luck, and we hope this quest of yours becomes successful. At syempre pa, magiging successful ito kung talagang on your own, mas paghuhusayin mo pa at pagyayamanin ng iyong kaalaman, lalong-lalo na sa mga usaping tungkol sa batas. Yes. Ito po si Alwin Ignacio. Inaanyayahan kayo na, syempre pa, mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada at sundan nyo kami sa aming Facebook pagina para hindi kayo maiiskupan. Kami po ay pinapalabas tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. So ano pa nga ba, blooming? Again. Ito si Alwin Ignacio, the review that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Lency Bongga! Ito po ang The TT Show, ang Tarian at Talakian Showbiz Edition. Happy Sunday po! Happy Sunday! God bless! Salamat sa panonood!